Maligayang bati para sa ating minamahal na mga katutubo. Kami ang Anonymous. Nais namin ipaalam sa inyo ang ating batas na IPRA. Ano ang IPRA Law? Ang IPRA, Republic Act No. 8371, ay isang batas sa Pilipinas na nagproprotekta sa karapatan ng mga katutubong pamayanan, Indigenous Peoples o IPAS. Layunin nitong kilalanin ang kanilang pagmamay-ari sa lupang ninuno, kultura, at karapatang mamuhay ayon sa kanilang tradisyon. Mga pangunahing karapatan sa ilalim ng IPRA, 1. Karapatan sa lupang ninuno, ancestral domain, kinikilala ng batas na ang mga katutubo ay may pagmamay-ari sa kanilang lupang ninuno. Bibigyan sila ng Certificate of Ancestral Domain Title, CADT, o Certificate of Ancestral Land Title, CALT, para patunayan ito. 2. Karapatan sa kultura, malaya silang magsagawa ng kanilang tradisyon, paniniwala, at ritual. Protektado ang kanilang likas na yaman, halimbawa, gubat, ilog, laban sa ilegal na paggamit. 3. Karapatan sa sariling pamamahala, pwede silang gumawa ng sariling batas at pamamaraan sa loob ng kanilang komunidad. Dapat kumonsulta ang gobyerno sa kanila bago gumawa ng proyekto sa kanilang lugar, halimbawa, pagmimina, pagtotroso. 4. Karapatan sa makatarungang pagtrato, hindi sila pwedeng paalisin sa kanilang lupang ninuno ng walang pahintulot. Dapat bigyan sila ng parte sa kita ng mga proyektong nakakaapekto sa kanilang lupain. Ano ang NCIP? Ang National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng IPRA. Sila ang nag-i-issue ng titulo sa lupa at nagsisiguro na respetuhin ang karapatan ng mga katutubo. Bakit mahalaga ang IPRA? Pinoprotektahan nito ang mga katutubo laban sa pang-aabuso, halimbawa, pag-agaw ng lupa, pagsira sa kultura. Ipinapaalala nito na ang mga katutubo ay may mahalagang papel sa pagpreserba ng kalikasan at kasaysayan ng Pilipinas. Halimbawa sa tunay na buhay, kung may kumpanyang gustong magmina sa isang lugar ng mga katutubo, kailangan munang humingi ng free, prior, and informed consent, FPIC, ang kumpanya sa pamayanang katutubo. Kung hindi pumayag ang komunidad, hindi pwedeng ituloy ang proyekto. Mga problema sa IPRA, minsan hindi nasusunod ang batas dahil sa korupsyon o kakulangan sa pagpapatupad. May mga kaso ng panghihimasok ng malalaking kumpanya o politiko sa lupang ninuno. Ang IPRA law ang sandata ng mga katutubo para protektahan ang kanilang lupa, kultura, at karapatan. Dapat itong respetuhin ng lahat, kasama ang gobyerno at pribadong sektor. Narito ang step-by-step na proseso kung sakaling hindi napatupad ang IPRA law, at kung ano ang dapat gawin ng mga katutubo o mamamayan para maayos ang problema. 1. Dokumentasyon ng paglabag. Ano gagawin? Magtala ng mga ebidensya, litrato, video, sulat, testimonya, na nagpapatunay ng paglabag sa karapatan ng katutubo, hal. Pag-agaw ng lupa, ilegal na pagtotroso, walang FPIC na proyekto. Bakit? Mahalaga ang dokumentasyon para makapagreklamo ng may basehan. 2. Humingi ng tulong sa NCIP, saan pupunta? Pumunta sa tanggapan ng National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, sa inyong rehiyon o lalawigan. Ano hihilingin? Mag-file ng formal na reklamo o petition na may detalye ng paglabag.
Dapat kumilos ang NCIP para imbestigahan at resolbahin ito. 3. Kung hindi kumilos ang NCIP o gobyerno, option 1, sumulat sa mas mataas na opisina, HAL. NCIP Central Office, Commission on Human Rights, Office of the President, para i-escalate ang reklamo. Option 2, magpetisyon sa Kongreso, o humingi ng tulong sa mga mambabatas na may malasakit sa katutubo, HAL. 4. Legal na aksyon sa korte. Anong korte? Pwedeng mag-file ng petisyon sa Regional Trial Court, RTC, o Supreme Court, para ipagtanggol ang karapatan sa ilalim ng IPRA. Anong uri ng kaso? Writ of kalikasan, kung may pinsala sa kalikasan sa lupang ninuno. Writ of amparo, kung may banta sa buhay o kaligtasan ng katutubo. Civil o criminal case, laban sa mga umaagaw ng lupa o sumisira sa kultura. 5. Tulong mula sa NGOs at civil society, saan lalapit? Makipag-ugnayan sa mga organisasyong nagtataguyod ng karapatan ng katutubo, gaya ng Legal Rights and Natural Resources Center, LRC, Philippine Alliance of Human Rights Advocates, PAHRA, Katribo. Ano ang tulong nila? Libreng legal na tulong, media exposure, at suporta sa kampanya. 6. Gamitin ang media at social media. Paano? I-share ang issue sa TV, radio, o social media, gamit ang hashtag gaya ng hashtag #DefendThePrides, para maging viral at ma-pressure ang gobyerno na kumilos. 7. Pagsama sa mga peaceful na protesta, halimbawa, mag-organisa ng rally, picket, o kampuhan, sa harap ng tanggapan ng gobyerno o kumpanyang lumalabag sa karapatan ninyo. Bakit? Ang kolektibong boses ng komunidad ay mas makapangyarihan. 8. International na tulong, saan pupunta? Ireklamo sa United Nations, UN, Special Reporter on Indigenous Peoples o sa International Labor Organization, ILO. Bakit? Ang Pilipinas ay pumirma sa international treaties, HAL, ILO Convention 169 na nagproprotekta sa mga katutubo. Mga karaniwang hadlang at paano malalampasan. 1. Walang aksyon ang NCIP o gobyerno. Humanap ng abogadong handang tumulong o magsampa ng kaso sa korte. 2. Takot sa pananakot o karahasan, lumapit sa Commission on Human Rights, CHR, o mga human rights groups para sa proteksyon. 3. Kulang sa pondo o kaalaman, makipag-ugnayan sa mga NGOs para sa training at resources. Halimbawa ng tagumpay, noong 2021. Pinigil ng mga lumad sa Mindanao ang pagpasok ng isang mining company sa kanilang lupang ninuno sa pamamagitan ng pag-file ng reklamo sa NCIP at pag-organisa ng protesta kasama ang mga NGO. Mahalagang paalala, ang prosesong ito ay hindi madali at maaaring abutin ng taon. Kailangan ng matyaga at sama-samang pagkilos ng buong komunidad. Ang karapatan ninyo sa ilalim ng IPRA ay garantiya ng konstitusyon, hindi ito dapat balewalain. Ang lupang ninuno ay buhay at dangal ng katutubo. Ipaglaban ito ng walang pag-aatubili. Para sa mga nakaupo dyan sa gobyerno, ang korupsyon ay patuloy na pumapatay sa kinabukasan ng mga ordinaryong Pilipino. Sa bawat porsyentong ninanakaw ninyo sa kaban ng bayan, isang pamilya ang nagugutom, isang bata ang hindi nakakapag-aral, at isang pasyente ang namamatay ng walang gamot. Hindi kami mananahimik. Hinihiling
namin ang agarang aksyon laban sa mga tiwaling opisyal at pagbabalik ng ninakaw na pera para sa serbisyong dapat matanggap ng taong bayan. Ang pagtitiis ng taong bayan ay hindi walang hanggan. Panahon na para managot ang mga salarin. We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget, expect us.